Alam mo ba na pwede kang hindi matanggap sa ina-applyan mong trabaho abroad kapag wala ka pa ng mga basic requirements na ito bago ka pa man mag-apply? Nagbabala ka bang mag-ibang bansa pero hindi mo na alam kung paano magsisimula? Sa video nito ay pag-uusapan natin ang mga requirements na dapat mong ihanda bago ka pa man mag-umpisa sa application or job hunting mode. Yes, tama po yung narinig nyo. May mga requirements kang dapat ihanda bago ka pa man mag-umpisa sa pag-apply. Siguro bago to sa'yo dahil sa mga local jobs sa Pilipinas ay mauuna muna ang application mo bago ka pa man maghanda sa mga requirements na kakailanganin mo. Bukod sa mga requirements ay may iba pang mga mahahalagang detalye ang ituturo ko sa inyo. Kaya make it sure panoorin yung full video dahil ito yung ultimate roadmap mo para sa mga OFWs or aspirants. So ano-ano nga ba yung mga requirements na dapat mong ihanda bago ka mag-apply abroad? But before that, mga ka-Recruit, disclaimer lang po, ang Recruit PH ay hindi po affiliated sa kahit anong agency or organization. Ang lahat ng impormasyong ibabahagi ay para sa educational purposes lamang at na-verify namin sa abot ng aming kaalaman. Hinihikayat namin ang mga viewers na mag-research din sa sarili nila at i-verify ang mga detalye bago po gumawa ng anumang desisyon. Bago ka pa man mag-apply, ay hinanda mo na yung mga sumusunod: passport, PSA birth certificate, NBI clearance, school credentials, diploma, or TOR. Bakit nga ba kailangan mo ng mga documents na ito bago ka mag-apply? Most agencies will not take you seriously kapag wala ka pa nitong mga basic requirements na ito. Kadalasan mga employers abroad ay naghahanap ng mga applicants na makakapunta agad sa bansa nila as soon as possible. Kaya kung handa na ang mga basic requirements mo, ay mas mapapabilis ang process ng pag-a-apply mo. Kapag kumpleto ng mga requirements na nabanggit ko, ay need mo namang pumunta sa official DMW website at kumpletuhin yung Pre-Employment Orientation Seminar or POS online. Libre lang ito at makakuha mo rin ng certificate na kailanganin mo sa next step na gagawin mo para makapag-ibang bansa. Ito naman yung next step guys na dapat mong gawin. Gumawa ka ng DMW e-registration account. Kailangan mong gumawa ng profile mo sa DMW e-registration portal. Dito mo i-upload yung mga resume, mga documents na nabanggit ko kanina, pati na rin yung mga POS certificate. Ang iyong e-registration number ang magsisilbing official mong identification bilang isang applicant sa mga licensed agencies na makikita mo rin mismo sa official website ng DMW. Ang next step na kailangan mong gawin ay pinaka-importanting hakbang upang ikaw ay makapag-ibang bansa. Ito ay ang paghahanap ng trabaho or pagpapasa ng job application. Make it sure lang na ang mga agency na yung a-applyan guys ay may valid license mula sa DMW. Tiyakin din na ang particular job na ina-applyan mo ay may approved job order. Ibig sabihin ito ay rehistrado sa gobyerno ang slot na iyon para sa mga dayuhang employer. Kapag nakapag-apply ka na at may job offer ka na, kailanganin mo ng manghanda sa mga job interview nila. Kung gusto mo ng mga tips kung paano sumagot sa mga job interview, check mo lang yung mga ibang videos namin dahil meron kaming mga tips on how you can ace your next job interview, kaya good luck mga ka-Recruit. Kapag natanggap ka pagkatapos ng interview mo with your employer, bibigyan ka po ng kontrata. Tandaan na ang kontratang pipirmahan mo ay dapat aprobado or verified ng Migrant Worker Office or MWO sa bansang pupuntahan mo upang matiyak na makatarungan ang sasahurin at benepisyo mo. Kapag okay ng lahat ng yan, ay mag-undergo ka ng pre-deployment medical examination. Kung gusto mo namang malaman kung ano-ano yung mga hindi dapat inumin bago ang iyong medical exam, ay may video din kami para dyan. Tandaan guys na huwag basta-basta magpa-medical kung saan-saan. Ang agency mo mismo ang magbibigay ng referral sa isang DOH accredited clinic na autorisadong mag-check kung isa kang fit to work sa labas ng bansa. Kapag ikaw ay fit to work abroad, ang next step mo naman ay gagawin ay ang pagproseso ng iyong visa at working permit. Ipapasa ng agency ang iyong documents sa mga embassy ng bansang pupuntahan mo para sa iyong working visa or work permit. Habang ginagawa ito, asikasuhin mo na rin yung mga karagdagang requirements katulad ng TESDA certificate or POA clearance kung kinakailangan. Bago ka umalis ng bansa, obligado ka pong dumalo sa PDOS or Comprehensive Pre-Departure Education Program or CPDEP para sa mga domestic workers. Dito ay tuturo yung mga kultura ng bansang pupuntahan mo, mga batas nila doon at kung saan ka dapat humingi ng tulong sakaling magkaroon po ng problema sa ibang bansa.
Kaya make it sure guys na makinig talaga during this orientation dahil dito mo magagamit talaga yung mga legal terms and for future safety mo. Ang final step mo naman ay kumuha ng OEC or OFW Pass at mag-clear sa immigration. Kapag kumpleto na po yung lahat, ay ibibigay na din po ng DMW ang iyong Overseas Employment Certificate or tinatawag na OAC, ang pinakabagong OFW Pass na makikita sa eGov app. Bale, ito yung magiging exit pass mo sa airport para hindi ka haharangin sa immigration. Libre ka na rin sa travel tax at terminal fee kapag pinapakita mo ito. Ngayon, alam mo na yung mga prosesong dapat mong paghahandaan at pagdadaanan para makaalis abroad sa legal na paraan. Huwag maging direct hire nang walang clearance. Kung ikaw mismo ang nakahanap ng employer online, halimbawa sa LinkedIn, nang walang agency, tinatawag itong direct hiring. Bawal sa batas ng Pilipinas ang mag-direct hire maliban na lang kung ang employer mo ay may exemption mula sa DMW. Kailangan mo pa rin dumaan sa DMW Direct Hire Assistant Division para sa proseso ng iyong kontrata. Second guys, iwasan ang cross-border at tourist visa scam. Ang pag-alis bilang turista, papunta sa Dubai or Singapore bilang tourist na may layunin doon na maghanap ng trabaho ay lubhang mapanganib po at itinuturing na illegal recruitment. Malaki po yung tsansang ma-offload ka sa airport o kaya naman ay ma-scam at ma-stranded ka pa sa ibang bansa na walang proteksyon mula sa gobyerno. Ito na yung sign mo para sa ibang bansa dahil ang video ito ay ang Ultimate Legal OFW Application Roadmap na makakatulong sa iyo upang maabot yung pangarap mong makapag-ibang bansa. Kaya make it sure to save this video, follow and subscribe na din kayo for more guides para makapag-ibang bansa na kayo at matupad mo na rin ang iyong pangarap abroad.